Update muna tayo sa sitwasyon sa mga nasalantang lugar nitong mga nakalipas na oras. Batay sa tala ng NDRRMC, umabot na sa 11 patay dahil sa epekto ng masamang panahon. Marami sa nasawi dahil sa landslide sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. 4 naman ang sugatan. 9 bayan at syudad sa Regions 1, 3, 4A at Metro Manila ang binaha. Mahigit 267,000 pamilya ang apektado ng baha. 163,000 sa mga ito ay nananatili sa evacuation centers. Isinailalim na sa state of calamity ang Bataan, Bulacan, Laguna, Pampanga, Zambales, Malabon, Cainta, Rizal, gayon din ang 18 barangay sa Valenzuela dahil sa tindi ng pinsala roon. At yan naman ang live na kuha sa Marikina kung saan makikita pa rin natin na partner, mataas pa rin yung baha dyan. Pero ito ay sa may ilog at may mga kalalakihan na siguro tumitingin kung ano yung kanilang makukuha dito sa tabi ng ilog. At alam mo actually, Rafi, kahapon no, nakapag-ikot tayo no, iba't ibang bahagi ng Metro Manila. Kasi syempre alam natin itong Marikina, ilang lugar sa Quezon City, mga malapit sa Tulyahan River rin, no, yung mga barangay doon. Alam natin yun yung mga madalas binabaha, pero meron din kasi mga lugar na madalas namang binabaha, pero minsan lang yung abot hanggang bewang, abot hanggang dibdib. At para sa kanila, talagang kinukumpara na nila ito sa karanasan nila noong Bagyong Ondoy. Noong Bagyong Ondoy, oo nga. At yung nakita na natin kahapon sa may tabi naman ng San Mateo River, ganun din, yung mga kalalakihan ay hindi umano umalis sa kanilang mga bahay, bagamat yung mga kababaihan at yung matatanda at mga bata ay kanila nang inilikas, pero nagbantay muna sila doon sa kanilang mga bahay. Pero makikita natin yung difference, no? Yung magkabilang pampang ng San Mateo River kahapon, yung kabilang ibayo, ito yung mga shanties ay nandoon yung mga kalalakihan. Pero yung mga naglalakihang bahay sa kabilang ibayo naman ay wala ng tao. Nag-alisan na talaga yung mga residente. Actually, alam mo, magandang bagitin rin natin no, yung mga rescue workers kasi kahit gabi na, madilim at bumubuhos pa rin yung ulan, tuloy-tuloy lang yung kanilang rescue operations. At alam mo kasi siguro iniisip nung iba, kapag hindi sila nakakapunta doon, pag sinabi mong magre-rescue at ikaw ay naka-rubber boat, talagang madali lang yun eh. Pero yung, hindi alam nung iba na yung bangkang yun, hinahatak ng tao na nakalusong din sa baha. Tama, and take note, kahit na makita natin silang naka-life vest at may rubber boats, ay in its strictest sense of the word, talagang hindi pa sila equipped. Hindi sila properly equipped sa mga swiftwater rescue operation na makikita natin sa mas advanced na mga bansa. Ang meron lang sila ay yung bangka at yung life vest. At nilalamig pa sila at wala silang karelyebo. Yun ang delikado sa mga rescuers sa atin. Pero talagang hanga tayo sa ipinakita nilang tapang at dedikasyon kahapon. So mabuhay po ang ating mga rescue workers at alam naman po natin na sa ganitong panahon ng mga Pilipino talaga, no, yung kanilang spirit of bayanihan nananaig po.